Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyo'y magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay at pagkatapos ay mahihitik na sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At syempre, pakibati po ang inyong katabi na magandang tanghali. Sabihin mo sa kanya ng malakas, kapatid, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala na patuloy niyang ipinagkakalob sa atin sa tulong at panalangin ng ating mahal na patron, San Juan Bautista. Ngayon po ay ika-11 linggo sa karaniwang panahon at ikalawang araw ng ating Misa Novena, paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. At ngayon din po ay tinuturing nating Father's Day. Sino po dito ang mga tatay? Pumalakpak po yung mga tatay. Ayan. Sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day. Ialay po natin ang misang ito para sa mga tatay din, nang sa gayon ay patuloy silang gabayan, pagpalain at ingatan ng Panginoon upang patuloy na magampanan ang kanilang tungkulin bilang responsableng ama at haligi ng tahanan. Amen? Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na rektor, no, Father June, sa kanyang paanyaya, no, to celebrate this Novena Mass, no, second Novena Mass. Alam niyo po, first time ko pong magmisa dito sa Quiapo. Maglalabing 6 na taong pari na po ako, first time ko lang pong mag-celebrate at mag-preside ng misa dito sa Quiapo. Last year ay narito po ako to concelebrate sa misa nung amin pong hinatid ang orihinal na imahen ni San Juan Bautista na galing sa aming parokya sa Dambanang Kawayan sa Tipas, Taguig. Yung ating pong original na imahen na naririto napunta po dati doon sa Tipas. Kaya last year, inihatid po namin para bumalik sa kanyang sariling tahanan dito sa kanyang simbahan sa Quiapo. Amen? May kasabihan daw tayo na
Great things start from small beginnings. Actually, kinakanta pa yan sa advertisement dati ng Milo. No? Great things starts from small beginnings. Dati yan. Yung mga malalaki, kahangahangang bagay daw, nagsimula po yan sa mga mumunting simulain. Halimbawa, naku, si sister, ang laki na ng kanyang negosyo ngayon. Pero, tatandaan ko, dati-dati, nagtitinda-tinda lang yan sa karinderya. Pero ngayon, may sarili na siyang restaurant. Di ba? Dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Dati-dati, namamasura lang yan. Nagtitinda-tinda ng kahit ano sa daan. Pero ngayon, tingnan mo, isang mayamang businessman o businesswoman na. So great things start from small beginnings. Alam niyo po yung gospel natin ngayon, ang sabi ni Jesus, saan daw niya maikukumpara ang paghahari ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos. Saan daw? Sa isang butil ng mustasa. Alam niyo po ba yung mustasa? Sino na po ang nakakain ng mustasa? Pumalakpak ng malakas. Diba? Nakakagutom. Masarap po yan sa sinigang sa miso. O kaya yung burong mustasa. Diba? Yung mustasa, parang petchay ang itsura. Diba? At ang kanyang buto, napakaliit. Parang kuto. Napakaliit lang po yan. Pero hindi po yan yung mustasa na sinasabi ni Jesus sa gospel ngayon. Yung mustasang dinidescribe ni Jesus, bagamat maliit ang buto, pero sabi kapag lumago siya, siya'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng mga puno ng gulay. Abay, nagiging puno pala ang mustasa. At pinamumugara ng mga ibon. Parang puno ng mangga, parang ganun. So, ibig sabihin, nagsimula sa maliit, pero tumubo, umusbong, at yumabong. At ganyan ang kaharian ng Diyos. Ganyan ang simbahang itinatag ni Jesus. Amen? Tingnan ninyo ha, paano nga ba tinatag ni Jesus ang simbahan? Una, pumili siya ng 12 mga apostol. Tingnan nyo ha, yung 12 apostol, mga simple lang sila eh. Mangingisda. Diba? Mga mangingisda. Yung iba dyan, mga makasalanan pa, mga tax collectors, tagasingil ng buwis, mga itinuturing ng kanilang kababayang, mga makasalanan. Kita nyo ha, pero sa pamamagitan nila, yumabong, no, naging malawak ang simbahang itinatag ng ating Panginoon. Mula sa mga simpleng mga alagad, mga apostol, mga makasalanan, pero yumabong, lumawig ang simbahang itinatag ni Kristo. Bakit? Sapagkat hinayaan nilang ang Espiritu Santo ang gumalaw sa kanilang puso. When you allow God to operate in your heart and in your life, you will accomplish a lot of good things in your life. Amen? At ganun ang nangyari. Kung hahayaan natin ng Diyos na gumalaw sa ating puso, sa ating buhay, magugulat ka. Maraming kahangahangang bagay ang magaganap sapagkat hinayaan natin ng Diyos gumalaw sa ating buhay. Ang kanyang ipinunla, kabutihan, kabanalan, lahat ng yan, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, yayabong, tutubo, uusbong, at mamumunga ng sagana. Amen? At sino ang ating huwaran? Si San Juan Bautista. Nung binibigay sa atin ngayon sapagkat ikalawang araw ng kanyang pagnunubena sa kanya, no? Si San Juan Bautista, simple lang siya. Ang sabi, di ba? Namuhay siya sa ilang. Ang kanyang damit, no, ay balat, no? At ang kanyang kinakain ay pulot-pukyutan. Very simple. Pero naging ano nga ba si San Juan Bautista, no? Sapagkat sabi sa ating tema, sama-samang naglalakbay sa patnubay ni San Juan Bautista. Tayong lahat po, naglalakbay lang tayo sa mundong ibabaw. Amen? Hindi tayo permanente sa mundo. Darating ang panahon, lilisanin natin ang mundong ito. At saan ang ating final destination? Walang iba kundi sa piling ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, sa langit na kanyang tahanan, na tunay nating tahanan. Kaya nga, habang naglalakbay tayo sa mundo,
Si San Juan Bautista, binigyan niya sa ating modelo at huwaran. Ano nga ba ang ating matututunan sa halimbawa ni San Juan Bautista para tayo maging mabunga at mayabong? 3 mahahalaga. Una, si San Juan Bautista, he became a courageous proclaimer of the truth. Ibig sabihin, naging matapang na tagapagpahayag ng katotohanan. Pinahayag niya ang katotohanan. Pinanindigan niya ang katotohanan. Sa paanong paraan? Kung matatandaan nyo, di ba? During his time, ang akala ng mga tao, siya nang iniintay na Kristong dadating. Kaya ang tanong sa kanya, ikaw na ba yung hinihintay namin? Anong sagot ni Juan Bautista? Hindi. Ang susunod na darating, kasunod ko, ang siyang inyong iniintay. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus. Ay, eto pa ha. During the time of Saint John the Baptist, merong isang pinuno. Eto mga marites, mga marites. May isang pinuno, si Herodes. Si Herodes may kapatid. Sinong kapatid ni Herodes? Si Felipe. Si Felipe may asawa. Sinong asawa ni Felipe? Si Herodias. Anong nangyari? Si Herodes nakikiapid sa hindi niya asawa. Sino? Kanino? Kay Herodias. Walang naglakas loob na magsabi kay Herodes, mali ang iyong ginagawa. Sino lang? Si San Juan Bautista. Pinahayag niya kay Herodes ang katotohanan. Katotohanan na mali ang kanyang ginagawa. Siya'y namumuhay sa kasalanan. Kaya meron siyang tapang. Courageous proclaimer of the truth. Matapang na nagpahayag ng katotohanan. Hindi siya natakot kahit ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Sa panahon natin ngayon, nakakalungkot. Kapag ikaw ang nagpapahayag ng katotohanan, kapag ikaw ang naninindigan sa katotohanan, kadalasan, ikaw ang napapasama. Ikaw ang kinakaasaran. Napaka-OA naman yan, napaka-KJ naman yan. Pero ang tunay daw na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, pinapahayag ang katotohanan, naninindigan sa katotohanan, ipinaglalaban ang katotohanan. Amen? Nagpapahalaga sa buhay, nagpapahalaga sa kahalagahan at dignidad ng kasal. Napakahalaga yan. Katotohanan yan na itinuturo ng ating Panginoon. Kaya yun yung una. Bilang patnubay natin sa paglalakbay, unang katangian ni San Juan Bautista na dapat nating tularan, matapang na tagapagpahayag ng katotohanan. Amen? Pangalawa, si San Juan Bautista din ay naging faithful agent of renewal. Sabihin nyo nga, louder. Faithful agent of renewal. Tapat na tagapag-akay sa pagbabago. Di ba nung dumating siya, ang sabi, siya ang sumisigaw sa ilang, ihanda ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ang kanyang landas. Siya ang nag-aanyaya, siya ang nag-aakay sa tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan at magpabinyag. Inakay niya ang mga tao. Tayo bilang mga Kristiyano, yan din ang ating misyon. Akayin natin ang bawat isa patungo sa pagbabago. Halimbawa, wag na tayong lumayo sa pamilya. Ayan. Mga magulang, naaakay nyo ba ang inyong mga anak patungo sa kabutihan, patungo sa katotohanan, at patungo sa pagbabago? O baka naman ang mga magulang pa ang unang kumukonsente sa maling ginagawa ng mga anak. Sa ating komunidad, kung ikaw ay leader, naaakay mo ba yung iyong mga kasamahan, yung iyong mga pinaglilingkuran sa kabutihan, sa katotohanan, at higit sa lahat, patungo sa Diyos? Amen? Yun yung pangalawang ginawa ni San Juan Bautista. Siya ay tapat na tagapag-akay patungo sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ano yung una? Courageous proclaimer of truth. Katapangan sa pagpapahayag ng katotohanan. Pangalawa, faithful,
agent of renewal. Tapat na tagapag-akay tungo sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ito yung pangatlo. Si Saint John the Baptist also is a humble servant. Mababang loob na lingkod. Sa paanong paraan? Anong kanyang misyon? Tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Nung time ni Saint John the Baptist, ang daming tao ang lumalapit sa kanya. Siya ang bida. No, wala pa si Jesus noon, hindi pa nagpapakita sa eksena. Si Saint John the Baptist ang bida. Ang daming taong nakikinig sa kanya, marami siyang mga disipulo, mga nagpapabinyag sa kanya, siya ang bida. Pero, nung dumating si Jesus, ano sabi ni San Juan Bautista? Siya ang kordero ng Diyos. Sabi niya kay Jesus, ha? Sabi sa mga tao nung dumating si Jesus, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sumunod kayo sa Kanya. Siya ang inyong pakinggan. At pagkatapos nun, nawala na sa eksena si San Juan Bautista. Tunay nga, sabi niya, He must increase and I must decrease. A humble servant of God. At yan din ang tinuturo niya sa atin ngayon. Tularan natin San Juan Bautista bilang ating modelo at huwara ng kababaang loob bilang mga lingkod ng Diyos. Ang tunay daw na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi pabida o hindi bita-bita. Kasi may mga naglilingkod, gusto sila ang bida. Dapat sa ating paglilingkod, si Jesus ang maging bida. Hindi tayo, hindi ang ating sarili. Kasi kung hindi, bida-bida ka. Itanong mo nga sa katabi mo ng malakas, kapatid. Lakasan mo, kapatid. Sige, tingin sa katabi, kapatid. Bida-bida ka ba? O, diba? So yan, ang ating iiwasan. Yan ang tinuturo sa atin ni Juan Bautista, a humble servant of God. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod, hindi ang ating sarili ang umaangat, kundi ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno na ating pinaglilingkuran. Amen? At yan ang ikatlong katangian ni San Juan Bautista, a humble servant, kababaang loob. Kaya mga kapatid, tunay nga sa ating tema, sama-samang naglalakbay sa patnubay ni San Juan Bautista. Naglalakbay tayo patungo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya tatlong mahahalagang aral mula sa buhay ni San Juan Bautista ang ibinibigay sa atin ngayong ikalawang araw ng ating misa nobena sa Kanya. Anong una? A courageous proclaimer of the truth. Katapangan sa pagpapahayag ng katotohanan. Pangalawa, a faithful agent of renewal. Katapatan sa pagiging taga-akay patungo sa pagbabago. At pangatlo, a humble servant. Kababaang loob bilang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, ipinunla sa atin ng Diyos ang binhi ng kabanalan, kababaang loob, katapatan, kabutihan, pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, lahat ng yan, ipinunla sa atin ng Diyos. Nawa, ang binhi na yan ay lumago at mamunga ng sagana sa tulong at halimbawa ni San Juan Bautista, ang ating patron. Tatlong letter K, katapangan, katapatan, at kababaang loob. Muli, advance, happy fiesta kay San Juan Bautista at sa inyong lahat dito sa Quiapo, naway patuloy nating tahakin ang landas patungo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno sa patnubay at gabay ni San Juan Bautista. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.